Gustong paimbestigahan ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang umano'y budget proposal para sa 2025 na isinulong ng Bicol Saro Party List. Matapos maghain po ng resolusyon sa Kamara, nanawagan din po si Leviste kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon na mag-resign na bilang chairman ng House Committee on Public Accounts. Ito ay para tiyakin na magiging patas ang gagawing investigasyon. Matatanda ang inakusahan ni Leviste si Ridon na may insertion daw na 150 million pesos sa 2025 national budget. Pero tinawag lang siyang sinungaling ng kanyang kapwa kongresista. Imposible raw siyang makapaghain ng proposal para sa 2025 budget dahil hindi pa siya kongresista nang binubuo ang budget noong taong 2024. Samantala, sinita po ng grupong Social Watch PH o SWP ang mali daw na disenyo sa sistema po ng pagpapatupad ng ayuda ng Kapos ang Kita Program o AKAP. Kasunod po yan ang lumabas na audit report ng Commission on Audit kung saan lumabas na 926 million pesos ng pondo ng AKAP ang napunta sa mga questionabling benepisyaryo. Ayon po kay SWP Senior Budget Specialist Alce Kitalig, hindi dumaan sa ilang proseso ang programa. Hindi raw kasi napag-aralang maigi ang pagbuo at implementasyon nito dahil mga mambabatas ang may pasimuno ng AKAP. Maraming nilaktaman na proseso. Yan po talaga ilikha ng Bicameral Conference Committee ng 2023 for the 2024 budget, no? So, yun, talagang kumbaga hindi siya vet, hindi nga niya tinalakay sa anumang aspekto ng proseso, no, ng committee tsaka na plenary po sa 2024 budget, no. Ay bigla na lang po yung sumulpot kumbaga, no. From the proposed to the approved budget. Para sa amin po, yan po ay indicative at sintomas din talaga na mas malawak na problema kapag po ang mga politiko ang gumagawa ng malalaking flagship programs. Yan nga po ang tinig ni SWP Senior Budget Specialist Alce Kitalig. Samantala sa ibang balita, posible naman daw umabot sa 20 billion pesos ang ill-gotten wealth o nakaw na yaman ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon po sa DILG, base po yan sa assessment nila sa halos isang dekadang panunungkulan ni Cabral bilang Undersecretary for Planning sa DILG. Siya raw kasi ang nag-aaproba sa lahat ng proyekto ng ahensya na nilalagay sa National Expenditure Program. Para naman po sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, pwedeng habulin ng kahit sino ang mga nakaw na yaman ng mga tiwaling opisyales sa pamamagitan po ng paghahain ng kaso. Dapat Solicitor General daw ang hahawak sa mga kaso kaugnay sa mga nakaw na yaman ng mga sangkot sa flood control scandal alinsunod sa batas. Yun nga lang, aminado po si Cayosa na mabagal ang paghahabol ng batas sa mga nakaw na yaman, kagaya na lamang sa pamilya Marcos. Alam mo yung mga kaso ng mga Marcos, marami na rin ho silang kaso na they were proven guilty beyond reasonable doubt. At na-orderan na sila all the way up to the Supreme Court na ibalik o kaya magbayad. Pero hanggang ngayon, hindi na-execute. Diyan natin nakikita kung gaano kabulok o kahina o katagal ang ating justice system. Kaya tuloy, yung iba, kung sila, mga Marcos nga, na-convict na, wala pang naibabalik. So lumalakas ng loob ng mga mandarambong. Yan nga po ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!